Now, ato pang dugangan og basa nga ang Diyos nagpabuhat og ribulto sa bitin. So, muna mga ison, ha? Ribulto sa bitin. So, kung didili pa bisan sa ribulto, ano ang Diyos nagsuko man magbuhat sila ribulto sa bitin, aron ang tanan nga makakita ni ini na napakan og bitin, dili mapatay. So, dili mga ison ang Diyos nagsuko pagpabuhat og ribulto. So, ato ni paminaw maayo mga ison kung Katoliko, ha? Kung didili pa sa Diyos ang pagpabuo ang mga bisanon sa ribulto, nganong dinhi nagpabuhat man siya ribulto sa bitin aron gamiton pag-ayo sa napakan og bitin. Números 21, 6 ngadto sa 8. Gingon dinhi. Unya ang Ginoo mipadala kanilang mga bitin na malala ug ipamaak ang mga tao ug daghang mga tao sa Israel ang namatay. Gingon dinhi sa 7. Og ang katawan nanuol kang Moses og niingon, nakasala kami kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo kanimo. Pag-ampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin. Busa nag-ampo si Moses alang sa mga tao o giingnan si Moses sa Ginoo. Paghimog bitin na tumbaga sa bronze na, no? Sa Spanish bronze. O gibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon. Og ang ipaakadtok bitin kung makakita niini dili mamatay. Asa man ang mga pastor dinhi nga nagatake sa ribulto. Klaro magini kayo. Nasa diyang gisilutan sa Ginoo ang mga Israelites iyang ipadadag bitin nga mga malala unya kutong sumapakan mamatay. Unya sa diyang nagpakitabang si Moses sa Ginoo nga wagtangon ang mga bitin. Wala giwagtang sa Ginoo mga bitin. Unsay gihimo sa Ginoo? Gihisingnan niya si Moses paghimog ribulto sa bitin. Unya ang makakita sa bitin nga napakan og bitin dili mamatay. O nganong naaman lagi na? Asa may mga pastor din nga nag-attack na sa ribulto. So gingon din nga ang napaakad bitin kung makakita sa bitin nga bronze dili mamatay. Pero mga igsoon unsa man gyud significance ana sa New Testament? Unsa may gipasabot ni Lord Jesus sa Ginoo sa Amahan sa Old Testament sa iya pagsugo ni Moses nga magbuhat og bitin nga bronze? Ang ipasabot niya mga igsoon, mao ang atong pagbuhat o ribulto ni Lord Jesus. Ato nang basahon mga igsoon. Remember mga igsoon na ang Old Testament prefigure sa New Testament. Ang New Testament fulfillment sa Old Testament. Now, ato basahon mga igsoon nga ang purpose niya ay sa Diyos Amahan sa iyang pagsugo ni Moses na magbuhat o ribulto sa bitin, mao di ay ang pagbaton sa mga Christians o ribulto ni Lord Jesus. Ato basahon ng Juan 3:13. Gingon din 14 radyo. Gingon din ingon nga giisa ni Moses dito sa kaningawan ang bitin nga tumbaga nga gibutang og tukon ang anak sa tao kinahanglan na iisa usab mo na si Lord Jesus gilansang sa cross aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Grabe no? Kuyaw dindot kayo ang mensahe sa Dios nganong nagpabuhat sa ribulto sa bitin. So guys, sa Old Testament ang Diyos nagsugo ni Moses nga magpabuhat og ribulto sa bitin. Unya ang mapakan og bitin dili mamatay. Pero ang katumanan ni ana mao'y pinakanindot kay si Lord Jesus Christ iisa po dito sa cross. Unya ang mutuo ni Lord Jesus makabaton og kinabuhing dayon. Mao na mga igsoon ang linungdan. Kay always remember nga ang Old Testament prefigure sa New Testament. Ang New Testament fulfillment sa Old Testament. So tinaw, ug mao na ang hinungdan nganong ang Christians ribulto na ni Lord Jesus nga gilansang sa cross ang gibatunan. Dili na ribulto sa bitin sama sa mga Hudiyo. So mo na mga igsoon. Now, tungod kay ang presensya sa Dios dito man niya ipadayak sa ribulto sa duha ka anghel o kerubin, hinungdan na ang mga Hudiyo kung mag-ampo sila sa Ginoo, mag-atubang po sila sa ribulto sa anghel.
Mga paminaw gid mo na ako kamo mga kaigsunan kung Katoliko ha. Aron dili na mo malimbungan sa mga pastor, paminaw gid mo kayo. Kay hawd kay mulubag ni mga pastor. Labi na Katoliko nga naisweldo, siguro makahatag sa 10%, lubag ko. Janihon yung kanilang todo. Manang careful yun, paminaw kayo. Now, tungod kay gipahayag sa Dios nga dito siya makikita, atong balik kay basa, nga dito siya makikita sa katawan sa Dios sa tunga-tunga sa duha ka ribulto sa anghel, gitudlo nga kung mag-ampo magatubang sila sa ribulto sa mga anghel. So balikan sa nakong basa ang Exodo 25 dinhi mga igsoon 22. Makikita ako kaninyo dito sa tunga-tunga sa duha ka kirubin nga naa ibabaw sa sudlanan. Ihatag ko kaninyo ang tanan kong mga sugo alang sa katawan sa Israel. So tinaw nga ang Diyos dito makikita sa iyang katawan sa ribulto, sa duha ka ribulto sa mga anghel. Tungod niya na mga igsoon ang mga Hudiyo, kung mag-ampo sila sa Diyos, mag-atubang na sila sa ribulto sa anghel. Ato basahon mga igsoon. Yung una niya magtuon, di kay kaning mga pastor, kutlo-kutlo lang asay ganahan, mabasa sa Biblia, kutlo-kutlo lang unsay gamiton, aron pag-atakis Katoliko, pantay lang mo inigbalik sa Ginoo ha, pantay lang mo, ay impasgid mo sa impirno, inyo lang gipasalaag ng katawhan sa Diyos. So kingon din Rosario 14-19, 19-14, kingon din ano magatubang sa ribulto ang mga katawan sa Diyos kung mag-ampo, mauni ang hinungdan mga igsoon. Rosari 19-14. Nadawat ni Ezekias ang sulat gikan sa mga sinugo sari sa Syria ug iya kining gibasa. Unya miadto siya sa templo sa Ginoo ug iya kining gibukhad atubangan sa Ginoo. Unya nag-ampo siya o Ginoong Diyos sa Israel nga ana maglingkod sa trono ibabaw sa mga kirubin. Ikaw lamang ang Diyos nga naghari sa tibuok kalibutan ug mao'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. So tinaw nga tungod sa gihimo sa Diyos nga diya sa makigsulti siyang katawan sa ribulto sa mga anghel, ang katawan sa Diyos o ang iyang katawan kung mag-ampo niya o mag-ampo sa Diyos, magatubang na po sa ribulto sa anghel. Mauna mga igsoon, bago pag-abot ni Lord Jesus na tukod siya o Christian religion, ang mga Christians magatubang po ng ribulto. No, dili na ribulto sa anghel, ribulto na ni Lord Jesus na gilansang sa cross, ribulto na ni Mama Mary, ribulto sa tanang mga balaan. Mauna ni ang Christian mga igsoon. Mauna ang hinungdan, anong ang Christian, doon ay mga ribulto o mag-ampo at tubangan sa mga ribulto. So tinaw, manang ayaw gin mo padala ng mga pastor kay mini na ang mga magtutudlo kamong makaigsunan kung Katoliko ha nga naminaw karon ha, ayaw gin mo padala ng pastor nga nagsigig pagdanin ninyo kay mini na ang mga magtutudlo ang mga pastor kay nagsigig sabok-sabok sa mga Katoliko. Nya kita mga Katoliko wabyat sa mga gaji sa ilang mga membro, wabyat ta magsaka-saka sa mga balay sa ilang membro, ano nato silang kabigon pagka-Katoliko. Sila may nagsigig saka-saka sa mga balay sa Katoliko. Therefore, sila mga mini. O nga may pastor din wala pakita doon. Friendly man may manubat. Amo lang karoon nga ang mga pastor sa mukha kanus Katoliko, mini mo nga mga magtutudlo. Di alam mo masakitan. So tinaw mga iso, no? Mga katawan sa Diyos, magatubang sa ribulto. Ay siyempre, balaan man ang ribulto. Ang ribulto, nagkaulukan man sa presensya sa Diyos o himaya sa Diyos. Ato masahon ang Ezekiel 9:3 nga ang ribulto sa anghel nagpahayag sa himaya sa Diyos. Dine, no? Bago kita po na din mga isoon, no? Pero po ng klaruha din Pero kung ribulto lagi sa mga founder o sekta, ribulto sa mga pastor, wag na magpahayag sa himaya sa Diyos. Dili mga balaan. Now sa gingon din Ezekiel 9:3. Nining higayon na
ang himaya sa Diyos sa Israel nga diha sa Kirubin. Ting klaro ha, no? Pero nga nun di man itudlo sa mga pastor aron makakabig og Katoliko nga mubalhin sa ilang grupo, labi na Katoliko nga way simba-simba kay pero musimba lang og maglinog og magbagyo. Munang kabong mga Katoliko simba mo kanunay aron dili mo madalas pastor pagka Domingo simba. Gani lang nga pagbuhat sa kalendaryo sa simbang Katoliko, gikuluran og pula ang adlaw Domingo. Aron mainumduman natong mga Christians nga mao na ang adlaw nga simbahan nato ang Ginoo. O nya, naay miniklamo sa Facebook. Ano daw nga muingon man ta nga kita mo'y nagbuhat sa kalendaryo nga naa na may Jewish kalendar, naa man po'y Julian kalendar. Mo na reklamo sa mga Samadista uban. Maigsoon ang kalendaryo nga gigamit karon sa tibuok kalibutan, simbang Katoliko may nagbuhat ana. Kanang kalendaryo nga gitawag og Gregorian calendar, simbang Katoliko nagbuhat ana. Ano sa nagibuhat sa simbang Katoliko ang kalendaryo? Niadtong 1582. 1,582 years from the time of the apostles or Jesus Christ. Usa nabuhat ang kalendaryo nga gigamit karon sa tibuok kalibutan. Question. Sa wala pa ang Gregorian calendar, na ba'y kalendaryo ang tao? Particularly sa Jewish. Na sila kalendaryo kanang gitawag og Jewish calendar. Na po sa Roma sa mga pagano kanang gitawag og Julian calendar. Pero mga igsoon ang kalendaryo sa Judaism o sa Paganism dili accurate. Hinungdan lagi klaro pagyon ni Pope Gregory XIII. Ikapilang Santo Papa si Pope Gregory XIII, ika-137 siya nga Pangulo sa Christian religion. O iyang nakita nga ang Jewish calendar o ang Julian calendar dili pagyon fix ang dagan sa adlaw. Mao na scientist man din siya, right man kayo si Pope Gregory. Mao na nagbuhat siya kalendaryo og kay nakuha man gyud niya ang dagan sa adlaw. Mao nga ang simbang Katoliko bisan karon 2024 makabuhat na tag kalendaryo para sa 2030. Makabuhat na tag kalendaryo para sa 2040. Makabuhat na tag kalendaryo para sa 2050. Kay nakuha na ni Pope Gregory XIII ang dagan sa adlaw. So kamong reklamo nganong muingon mi nga kami nagbuhat sa kalendaryo, ana Jewish calendar mo'y gamitan ninyo. Paganism, Julian calendar gamitan ninyo. Kay kumanay gamitan ninyo. Karong adlaw sa Patuman, dito sa Jewish calendar, basig Huwebes baron or Biyernes. Di mao ang inyohang kuwan. So muna mga igsoon nga ang Gregorian calendar na gibuhat ni Pope Gregory XIII, mao na gigamit karon nga kalendaryo sa tibuok kalibutan. Bisan sa mga Hudiyo, mutansak gani sila sa ubang nasod, Gregorian calendar gamiton. Mga paganism, mutansak gani na sila ngadto sa ubang nasod, Gregorian calendar ang ilang gamiton. Ano man, accurate man na sa ibuk magina sa dagat sa panahon. So, muna mga igsoon. Now, balik tayo sa larawan. So, tungkol kay ang igsisimba sa mga Christians, Domingo man, that is why sa kalendaryo, ang adlang Domingo, gikoloran o pula. O muna yung painongdom ninyo mga Christians, kamu mga Katoliko. Pag-ingon gani Christian, mo ng Catholic Church, ha? Pag-ingon gani Catholic Church, mo ng Christian. Ayaw mo padala ng born again Christian, kay mini na. Tawag-tawag lang na Christian ang nila pondo, karon makadani o Katoliko. No, mini na nga pondok sa reliyon, dili na reliyon. Igamit lang ng word Christian, karon makadani. Ang toyo ana 10% lang sa membro. No? Naman na sa Bible God nga manapi lang sila sa mga taong madani nila mo nang harap-harap na ako ng isulti. So mga ison, simpa kita matag Domingo, ayaw yun mong kumpiyansa. I-process yun ninyo ang inyong pagsulod sa langit. Kamo nga mga kaigsunan akong Katoliko nga naminaw din niya, i-process ninyo ang inyong pagsulod sa langit.
Ayaw mo sige pangita lang og kwarta. Ayaw mo sige pangandoy anang posisyon. Ayaw mo sige pangandoy anang kaalam. Ang inyong pangandoyon, ang kinabuhing dayon. Ano man? Ang tao mga igsoon, mobiya na kita sa kalibutan. Pilay edad sa tao, usa siya mamatay, o pilay limit sa Ginoo sa kinabuhi sa tao, atong basahon mga igsoon, nga 120. Unya, basahon po nato, nga na lang sa 70 nato sa 80. Gingon din eh. Genesis 6:3. Unya, ang Ginoo miingon, dili ko tugutan ng tao nga mabuhi hangtod sa kanturan, kay tao lamang siya. Sukad karon kutob ra gayod sa 120 katuig ang ilang kinabuhi. Mo ni ang tao mga igsoon, 120 ang atong edad, ang atong pagpuyo dinhi sa kalibutan. Pero ang uban, kita ginatakabot og 120. Kay daghan ng mga abusado na ang uban mga drug bata pa, muna mga buang na. Kan kita mo ang mga buang karon sa nasa tungod na sa drugs. Mga abusado magmotor, muna naliksan na bangga, patay. So instead na 120, nawala ng 120, papatay na. Ang uban sa 60, ato basahon, nga tungod sa nagkalisod na panahon, na lang sa 70 ngadto sa 80 ngatong kinabuhi. Mo ni mga igsoon, instead, gingon sa Ginoo 120 lang ang tao. Sa tao na siya. Pero tungod kay nakalisod ang kinabuhi sa tao, na lang punta sa 70 ngadto sa 80. Ato basahon ang Salmo 90, gingon din eh. Kapituan katuig lamang gayon, unsang kapituan 70. Ang among mahuptan, tingali kawaluan, unlig-on kami, unsa nang kawaluan, 80. Apan pulos lamang kagulanan o kasamok ang among makuha. Unya matapos kini o kami mahanaw. So instead na 120, tungod sa nagkalisod sa panahon, nahimo na lang 70 ngadto sa 80 ngatong kinabuhi. Ano man? Tungod sa itong mga pagkaon, sabi ng uban, taksa na kakaon og litson, ang litson halos di na usapod, litson nagtulon, munang high blood dayon, kiyang-kiyang dayon. So patay. Mga chemicals, sa mga pagkaon nato, may chemicals, tanawan ng mga kangots, tinapa o uban pa. Ang pagkaon, 3 days lang, madawot na, pero ang tinapa, 2 years, makaon pa, unsay gibutan. Mao na gikaon nato, gisulod sa itong lawas, chemicals. Bisan unsa karon na chemicals, ug mo na gisulod sa itong lawas, mo na itong lawas, dali ra madunot, mo nang dali ra ta mamatay. Mo na maigsoon mintras buhi pa ta, una-una gininyo ang inyong pagsulod sa kingharian sa langit. Number 1, pasakop sa gitukod ni Lord Jesus nga nailan sa pagtawag og Roman Catholic. Ikaduha, pagkidabuhing matarong isip Christian. Pero kung gusto kang maimperno, pasakop sa ubang sikta, siguro gyud kang maimperno. Ano man, mini manak nga mga pundok. Kung gusto ka paluwas, pasakop sa gitukod ni Lord Jesus. Ato pasahon ang Marcos 16:15-16. Nga ano maluwas ang tao, pasakop sa gitukod ni Lord Jesus. O kung gusto ka maimperno, palhin sa bisan unsa lang grupo. Muna mga igsoon ang diferensya. Kung gusto kang maluwas, pasakop sa gitukod ni Lord Jesus. Kung gusto kang maimperno, palhin sa bisan unsa lang nga grupo. Marcos 16:15-16. Ingon din eh. Mingon sa kanila, panglakaw kamo sa tibok kalibutan o gisangyaw kining mayong balita ngadto sa tanang mga tao. Ang mutuo og magpabautismo maluwas. Asa mutuo og magpabautismo sa gitukod ni Lord Jesus. Apan ang dili mutuo silutan. So kung di ka mutuo sa gitukod ni Lord Jesus o di ka magpabautismo, silutan ka. Mao na mga igsoon na kung gusto kang maluwas, pasakop sa gitukod ni Lord Jesus. Kung gusto kang maimperno, palhin sa tinukod lang og tao. Kay daghang gitukod og tao, usa lang ang gitukod sa Ginoo. So muna mga igsoon, so mintras buhi pa ta mga igsoon, i-process gyud nato ang atong pagsulod sa kingharian sa Dios. Ato ginang i-process mga igsoon. Number 1 na pag-process, simba matag Domingo. Ikaduha
mauna ang Ginoon sa atong Ginoo. Ato basahan ng San Mateo 22. Kung wako kalimot. San Mateo 22. Okay, ingon din eh. San Mateo 22, 38, 37, hanggang 39. Gingon din eh. Si Jesus mitubag, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag, ug sa tibok mong una-una. Okay, ako sa basahon. Okay. Sa 38, kini ang labing dako o ang labing importanteng sugo. So muna mo simba ta sa Ginoo matag Domingo. Ang ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una, higugma ang imong isikataw ingon sa imong kaugalingon. So muna ang ato pag-process alang sa pagsunod sa langit mga igsoon. Simba matag Domingo unya tabang sa mga kabos. Mauna mga igsoon. So isip tao, kaya ang tao kumpos man o body and soul, sumutrabaho kita alang sa itong tawanong panginanglan. O hayahay kayo ta, kay gitagaan ta sa Ginoo o unom kadlaw. Lunes ngadto sa Sabado. Pero sa unang adlaw nga mo ang Domingo, musimba kita sa Ginoo. Unya, usa lang ka oras ang sa Ginoo. Namipira, sa tawanon natong panginanglan, unom ka adlaw ang gihatag sa Dios kanato. O sa atong espirituhanong panginahanglan, 1 hour lang ang gipangayo sa Ginoo. Kay 1 hour man lang more or less ang santos nga misa. So, kinahanglan gyud tang mosimba. Imagine, lamang kayo ta kay 6 days ang ato ang tawanong panginanglan, pero ang para sa ato ang pagsulod sa langit 1 hour lang, di pa ginato na ma-process. So muna mga kaigsunan ko mga Katoliko,